Napakaganda nitong ating pangtabas. Nabili ko ito sa hardware, 125. Pangtabas ng yero. Ayan. Nalagyan pa ng double dahil sako lang dito mga kaparmers. Napakatalas pala ng tuka ng uwak mga kaparmers. Baka makalusot. Ipapakilala ko si Uwak. Ang kanyang pangalan si Uwak. Alam pa naman ni maging ibang pangalan sa Pops. Huwag mong gunitan, no? Huwag mong. Sakit bang hawak? Aray! Layo ang mata. Baka maging mahaba yung aking pangalan. Kaparmers Idea Bulag. Aray! Ay, bitawan! Kailangan medyo ilapat mo siya sa damit. Kasi pag hiniwakan mo siya direct, manunuka yan. Sabi ng nagbigay sa akin ito, mayroong itong kwento. Aray! Matapang, agresibo. Doon sa may mga saging na ipinakita ko na last week, mayroong nagtabas ng damo. Siguro mga nasa around 15 or 10 na mga tao. Nahuli nila to. Siya naman yung isa, dinala niya. Alam niya na bibigay niya sa akin. Paano nila nahuli? Dahil ang uwak ay mahirap hulihin. Aray. Di kwento natin paano ka nahuli. Pag kamay, nanunuka. Pero pag sa damit, hindi. Pag pinakawalan kita ngayon, kawawa ka. Maraming predators sa labas. Paano nga ba ito nahuli? Sabihin mo sa kanila. Hindi ka marunong magsalita. Ito ay dutol. Alam niyo ba yung dutol? Yung parang bagong sibol yung kanyang mga feeders. Yung kanyang buhok bang tawag ito? Feeders iba. Yung kanyang feeders. Ito yung pakita niya. Ito okay naman ito. Sa kabila, maayos kompleto. Pero meron pa siyang mga bago. Hindi ko alam kung matanda na ito or bata pa. Yan. Kaya yan nahuli dahil hindi makalipad. Yan bagong sibol. Sakit. Yan. Walang feeders yung kabilang pakpak mga kaparmers. Marami nagsasabi na ito ay bata pa. Pero marami naman nagsasabi ito ay matanda na. Nagpipito tayo yan. Sakit. Masakit. Ito ang ating bagong kaibigan dito sa ating farm. Para pag pumupunta tayo dito sa ating mini farm, meron tayong makakausap, malalambing, di ba? Yung parang may alaga kang ganyan. May kuto pala sila mga kaparmers. Bibilang ko to ng shampoo. Ano ba yung shampoo para sa ibon mga kaparmers? Hindi ko naman alam. Hidden shoulder, pwede ba? Yung makakapatay ng kuto. Bibilis pero hindi naman marami. Pagkawalan ka na sa kanyang kulungan. Right.
Yung aking lolo at saka yung aking tatay, mga makaluma. Yung aking lolo sa una, naaalala ko, pag may bagong alaga, katulad ng pusa, aso, ibon, or kahit ano, kahit manok. Pagdating sa bahay, iniikot ng 3 beses. Tapos sa bubulungan ng, dito ka lang palagi ha, huwag ka nang lalayas. Totoo kaya yan? Makabago na kasi ngayon. Yan yung kanyang mukha. Oh. Parang dito sa kanyang tuka parang balbas. Papunta sa unahan yung kanyang feeders. Ganda. Titirnigin kita mga ka-farmers. Nga, kuha ka nga ng 100. Kailangan 1,000. Nakita ko yung mga nag-aalaga ng ibon na uwak, kumukuha ng pera. Kailangan 1,000. Mag-ingat ka lang sa pusa. Baka pusa makadali sa iyo. Tarigin natin kumuha ng pera, no? Parang hindi naman maganda yan. Totoo kaya yung mga ka-farmers? Tapang, oh. O kanyang kulungan, siguro naman hindi na niya makakalusot. Pagkakawalan ka sa loob. Hindi siya makalipad mga ka-farmers. Pero nakakatakbo siya. Grabe ang aking ano. Kung gaano kasakit yung tuka niya, ganun din yung kanyang hawak. Sakit. Ha? Marunong humawak. Di yan basta-basta tatanggal. Yan. Pakawalan natin dito sa loob. Welcome sa bagong tahanan dito sa Triangle House. Pasok na wak. Wak. Hindi. Meron palang tali sa kanyang paa. Tatanggalin ko. Pasok na wak. Pasok na. Huwag mo nang tukain. Ayan. Pasok na pasok. Nagwawala. Ito, pangniwak. Ano, maganda dyan. Maluwag na. Hindi katulad ng dati. Napakaliit ng iyong kulungan. Nakatali ka pa. Tika lang. Hanap tayo ng iyong pagkain. Huwag kang lulusot ha. Pag lumusot ka, hindi ka pa naman nakakalipad. Habang busy tayo sa pag-grass cutter, na-realize ko na bakit hindi tayo mag-harvest ng Australia. Ano ba yung Australia mga ka-farmers? Ito yung wild na gabi na malalaki. Mayroon din na dalere, kung tawagin mas maliit. Pero ito yung mas marami sa amin. Dito lang sa gilid ng munting baboyan ko. Napakita ko sa inyo para meron kayong idea. Yan. Ito. Yan mga ka-farmers. Higanti yan. Halos, mas mataas pa sa akin, oh. Higanti yan mga ka-farmers. Kuha tayo siguro mga 10 piraso. Pero meron naman maliit. Dami ito. Maraming kumukuha nito mga ka-farmers. Ito yun. Chachap-chapin ko lang ito. Hindi ko na gagamitan ng shredder dahil maliit lang naman at malambot.
Ayan. Ito muna yung malaki. Siyempre yung dahon, nakahiwalay yan. Malaki muna. Parang 2 piraso pa lang, puno na mga farmers. Makikita nyo mamaya yung finished product nito. Dalawang piraso pala mga ka-farmers, puno na. Haluan pa ito natin ng grower at saka pollard. Yung iba nito hindi na niluluto, fini-ferment tatlong araw, 1 week, nilagyan ng molasses, asin, ni-imbak. Sa susunod ng mga video mga ka-farmers, papakita ko sa inyo. Yung aking Jetmatic, namamatay ho yan. Pero pag namatay yan, hindi na kailangan buhusan ng tubig. Bumbahan mo lang siya ng bumbahan. Tuloy-tuloy. Mabubuhay yan. Hindi katulad ng ibang Jetmatic na namamatay, kailangan mo buhusan ng tubig. Ayan o. Tumitigas. So yun ulit. Papakuluan ko lang yan mga 20 minutes lang mga ka-farmers habang ako ay nag-scatter doon sa likuran. Pagkatapos kumulo, malambot na, papalamigin, tapos hahaluan na. Yan, po na. Pagdating sa panggatong, dito sa ating munting farm, wala akong problema. Napakaraming kawayan. Tabi-tabi ang kawayan dito sa amin. Ang problema lang sa kawayan, madaling maabok. Pero napaka tindi nito pag nagsimula na mag-apoy. Tuloy-tuloy. Hindi niya ako mapigil. Paano magsindi? Simple lang. Yun. Nagliyap na. Sandali lang yan sa dami ng ating panggatong. Pati ata yung aking kusina maluluto sa lakas ng apoy. Wak! 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 Ayaw pa sumagot ng aking alaga. Medyo naboboard pa siya. Wak! 3%. Pollard 5%. Bitsin at asin. Ihahalo na natin yung
vitamins na ating mga alaga. Wala ng apoy. Yan yung problema sa kawayan. Sobrang bilis sa malusaw. Kulang pa. Bak! Bak! Kumaya na. Ang hirap sa mga matagala. Palagi silang gutom. Nakakain naman sila sa labas. Kailangan takpan muna 5 minutes para bumuka yung siyempre yung ating pagkain ng ating alaga. Lumalaki pa kasi yan. 5 minutes na mga ka-farmers. Bilis, no? 5 minutes. 1 minute na. Lalakad pa ko doon 4 minutes. 5 minutes na rin. Tinula ka. Tara, kain muna tayo sa ating mga alaga doon. Habang inaantay yung pagkain ng ating alagang native pigs. Marami pa akong kakain mga ka-farmers. Mag-harvest pa ako ng saging na saba dahil may order na 30 kilos. 25 ang bili per kilo. Okay na yun. Medyo tumaas-taas ngayon. Sa una nga, ang per kilo ay lang 10. Doon sa Alcor. Tapos ang isang piling, kung bibili mo dito sa farm gate, Pinakapuno, ang isang piling ay 10 lang. Yung isang piling ay umaabot yan ng 2 hanggang 2.5. Ganun kamura dito yung saging. Wow! Yan, tumatakbo, may mga habol. Last 13:30 pa lang, yung iba nasa galaan pa. Yung ating bingala, sana, ang dalawa, nasa loob. Bahala kayo dyan, kayo napasok dyan. Native mga farmers, palaging nasa loob. Magaling din ito maghanap ng butas. Oh, ano nandyan? Dahil sa katakawan, nabubulungan. Labas. Ito naman yung gate papunta sa Pipindat. Ang pintuan. Nandiyan sa loob yung bagong giniya o bingala. Mamaya mag-harvest tayo ng itlog mga kaparmas. Si Mrs. nag-request na. Magdalaga ako ng itlog.
Yung pagkain ng Peking duck, pagkain ng pabo, isang timpla lang yun. Ito na yun. Kasama na yan lahat. Kasama yung bingkala na yan. Medyo mailap pa yung bingkala. Pero ayan. Lumalapit na. Pero nung unang araw, hindi talaga sila lumalapit. Sabi nga ni Ka-Farmers National, nagpapanggap lang yan na hindi lumilipad. Pero ang totoo niyan, ang lakas lumipad. Kahapon mga Ka-Farmers, tumakas yan. Pumunta sa labas. Na-realize ata na walang pagkain sa labas. Dito sa loob, libre. Kaya nang binalik ko, nahirapan akong manghuli. Hindi na lumabas. Inaantay ko lang na mabatcher na. Parang, parang sarapati. Batcher. Yung hindi na masyadong mailap, lalabas ko na yan. Ating kapatid, para pa sa pabo. Marami tayong obligasyon. May giniya, may manok, native at saka heritage. Ito pang ating Peking duck, native na baboy. And then meron pa tayong uwak, bagong dating. Hindi natin mapapansin ba kaya sunod. Katulad kay Jigger Villacorta, dati OFW pala ako sa Qatar. Pinapanood ko siya. Isa ko din yan na inspirasyon. Sabi ko, balang araw, gagayahin kita. Ito na nga. Kaso nga lang, wala pa akong kambing, wala pa akong baka. Baka sa susunod, pala rin ho tayo. Bilog ang mundo, mga Ka-Farmers. Sikap lang, sipak at saga. Yung mga sisiyo, meron pa silang pagkain. Pero bibigyan ko lang. Yan. Yan na. Hindi pa nauubos. Oops. Masyadong mailap. Dahil ako ang inyong amo. Ako rin ang magkakatay sa inyo sa susunod. Anong talagang buhay mga Ka-Farmers. Tindi ng ating padlock. Huh? Adjustable yan. Nung nasa abroad ako mga Ka-Farmers, lalo na pag wala akong ginagawa, alam mo yung walang customer, nakatunganga ka, lahat ng mga plano ay pinag-iisipan mo para kang mababaliw. Sabi ko sa sarili, uwi ko sa Pilipinas, talagang gagawin ko na talaga ang lahat na hindi na ako makabalik sa abroad. Ayaw ko nang magpaalipin sa ibang lahi. May pira naman sa Pilipinas, sabi ko sa sarili ko, nag-ipon ako. Tapos kung mag-ipon, ito na nga. Talagang pinagplanuhan namin ni Mrs. Hindi ko ito magagawa kung ako lang mag-isa. Kasama ko si Mrs. lagi sa lahat ng aming mga plano. Kahit sa flower shop, sa lahat. Kami ho ay nagkakasundo sa munting negosyo na itinatayo. Tigasin yung Shoo! 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 Saan ka naman? Shoo! Yung pabo naman, ang lalaki, matatangkad, ayaw lumaban. Shoo! Mas maganda mga Ka-Farmers, ganito yung technique. Ngayon ko niluto, bukas ng umaga ko ipapakain. So, mas maganda yung alternate. Para mayroon siyang oras para palamigin yung ating pagkain ng ating native pigs. Hindi lang ito para sa native pigs.
pati na rin sa ating mga alagang native na manok at sa iba pang mga alaga. Haluan lang ito ng pulad at saka kunting commercial feeds at saka vitamins. Pwede panalo na, malaking tipid. Diskarte lang ang kailangan kung gusto nyo magsimula sa farming. At kailangan nag-i-enjoy po tayo. Kasi alam nyo, kahit mag-isa lang ako dito, nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. Mahal na mahal ko yung aking ginagawa. Pag napapagod ako dito mga ka-farmers, iniisip ko. Kung aayaw ka, babalik ka naman sa pagiging isang empleyado. Galing na tayo doon. Kaya matuto na tayo. Mahalin natin kung ano meron tayo ngayon, paunlarin natin. Dagdagan natin yung mga kaalaman. Maging bukas po ang ating isipan. Ito, luto na. Napakalambot na. Hindi ko lang alam kung pwede ito sa tao. Parang ano lang ito parang gabi na ihalas, yung wild. Kung pwede kainin ng hayop, pwede rin siguro sa tao. Wow. Healthy. Kaya nung nagkatay ako ng native pigs mga ka-farmers, unang luto ko yung nilaga, grabe. Napakasarap at ang nipis ng taba. Para siyang ihalos na baboy. Okay, hayaan ko muna yan. Meron akong ibang gagawin, mag-harvest ako ng saging. Pagbalik ko yan, malamig na yan. Or else, lalagay ko sa planggana na may tubig para mas mabilis lumamig. Ganun lang ang diskarte. Hindi kasi pwede na magbigay tayo ng mainit na pagkain para sa ating mga alaga kasi maaaring magtae ang ating mga alaga. Para mabilis lumamig. Kailangan malinis lagi yung inuman ng ating mga pagkain. Nakakapagod pero exercise lang ito mga kaparmas. Ito na. Nagmamadali na ako dahil mag-harvest ako ng ating saging dahil bukas ng umaga kailangan mag-deliver. Kunti-kunti nakita mga kaparmas. Ang importante meron. Yung ating mga alaga. Tapos na yan kumain. Pero busy-busy sa paghahanap ng binlod. Iwan ko kung binlod yung hinahanap nila. Pero mayroon na sayang dyan na patuka. Commercial feeds na nahalo dyan sa harisal. Kasi busy sila Tuka ng tuka. Ito yung ating harvest na yan. Hindi tayo makakahanap ng pagkain ng uwak. Mga kapil, ayaw kumain ng bayabas. Walang swerte doon mga farmers. Dito, alam ko. Alam kong dito. Ayan. Wow. Yan na nga. Nakakatakot man. Pero yan talaga ang masarap para sa ating uwak. Yung iba nating mga kababayan kumakain ito. Sa inyo mga kaparmers, nakatry na ba kayo nito? Oh, wala. Pero, yun ito nakataba. Isa lang yung aking nahanap. Wala na dito sa ibabaw, nasa loob na. Ayan napakahirap na nitong kunin. Yan sa mga butas na yan. Yan. Mga butas na yan, nasa loob na yan.
Matigas na itong biyakin. Kailangan biyakin yung kahoy na ito. Wala tayong oras magbiyak ngayon. Hanap tayo ng malambot. Hak. Ito lang. Oh, hilap. Wala tayong swerte ngayon. Ito lang muna yung hapunan mo. Bukas na lang. Bibili tayo ng isda. Yan. Sigurado yan kakainin yan. Medyo mailap pa mga kaparambol. Kainin mo na. Kainin mo na. Nahiyain pa itong aking alaga. Bigyan ko kaya ng Integra 3000 para tumaba. Magulang to. Kanina nakatalikod ako. Tinatanggal niya. Nasa dulo na yung uod mga ka-farmers. Medyo madilim nga lang. Pag walang tao, kumakain. Balikan natin mamaya. Nilikay ko kasi sa gitna ng tingting yung uod. Inuhugot niya kanina. Pagbalik ko, binitawan. Mga ka-farmers, biglang nagliyab yung ating patay na damo dito. Yung inisprehan natin ng herbicide. Kaya ito ako ngayon, binabantayan ko yung ating mga coconut dwarf. Sakaling papunta sa puno, ay to the rescue. Nakahanda itong ating grass cutter. Dahil ang aking pamatay ng apoy, pagpupunta sa puno ng coconut dwarf ay grass cutter. Mabilis yan, patayin pag grass cutter. Kaya wag tayo maglalaro ng apoy pag sobrang init mga farmers ha. Lumalapit, lumalapit. Buti na lang, nandito pa ako na mangyari ito. Yun doon kanina muntikan ng lamunin. Kaya grass cutter yung aking panglaban. Mahirap naman hawakan. Mainit yan. Buti kong tubig yan. Yung mga pinagputulan ng nyug, 2 araw, 3 araw yan. Palaging umuusok. Patay. Yung nasa gitna. Rescue natin. Sobrang lakas ng usok. Nakakasuffocate. Wildfire. Wala mga ka-farmers. Hindi ko ma-rescue yung isang coconut dwarf. Napakausok. Nahihirapan tayo. Dahil papunta dito yung init. At saka yung usok. Kawawa yung coconut dwarf. Pero hindi naman niya mamamatay kasi lilisan kagad yung apoy. Apoy yung aking nilalakaran. Minik. Last na yan dyan mga ka-farmers dahil wala nang lanta na damo dito. Kung mayroon man lanta, napakanipis at masyado nang sagad sa lupa. Kaya hindi na yan
gagapang yung apoy. Dito wala na, patay na. Ayos na. Binabantayan ko yung ating mga pananim. Pagkatapos nito, malinis na, tatabayan yung ating mga coconut dwarf. At balak ko magtanim ng gabi. Ang iyong mga gabi na nakikita ay hindi yan tanim. Tubo lang yan dito. Pero nakakagulay tayo, hindi makate. Meron kasing ibang gabi na hindi tinanim, sobrang kate. Ayan, marami yung humihingi dito, naggugulay. Hindi po yan makate mga kaparmers. Magandang klase ng gabi. Ayan, tahimik na dito. Mahinahon na. Ito yung saging na nung tinayo natin itong pinakakusina natin, muntikan ko na itong putulin. Pero nangihinayang ako dahil napakalaki ng kanyang puno. Sabi ko, malaki sigurado ang bunga nito. Hindi nga ako nagkamali. Dito na, haharbisin na natin. Tinanggal ko muna yung mga dahon dahil pupunta sa loob pag hindi natin tinanggal. Masyadong mataas. Ito yung literal na pag may itinanim, may aanihin. Talagang sipag at syaga lang mga kaparmers. Ibibinta ko to kasi may order tayo na 30 kilos. Laki ng buwig oh. Pakalaki ng puno. Tapon ko muna bago itumba. Baka madaganan pa. Mahirap tanggalin. Yung uwak sumisinggit sa akin. Bakit daw yung binigay ko sa kanya is Integra 3000? Wala daw yan sa kagubatan. Uod ang gusto niya. Tumawag si Mrs. Pinapauwi na ako. So sabi ko, I'm busy. Nag-i-enjoy pa ako dito sa farm. Tanggaan ko muna mga ka-farmers para maganda. Hindi bumagsak. Sana hindi mapunta sa bubungan. Dahan-dahan lang yung bagsak. Dumapo sa lupa. Napakahirap naman, aray. Ang haba talaga. Napakalaki ng buwig oh. Wow. Swerte naman ang pagbibintahan ko nito. Kaso napakarami tayong saging. Kailangan ng ibenta. So sunod na week baka mag-harvest na naman tayo. Mag-aalas 6 na pero puno pa rin yung aking sipag. Hindi pa rin ako napapagod pero parang ginaganahan ako magtrabaho. Diba talaga pag nandiyan kayo? Ang sarap kasi magbasa ng mga positive na mga comment. Pero yung mga negative, tinatawanan ko lang yan. Bahala kayo high blood. Basta't ako, magbabalat ako ng buto. Kung ayaw nyo, ako na lang, kaya ko na to. Diyan lang kayo manood. Ako nang bahala nito.
dahan bigla. Baka inaalalayan. Malinis na dito. Matagal ko na itong gustong kunin. Ngayon ko na nakuha dahil meron na tayong rason. Meron isa na damage. Isang piraso lang. Yan lang ang damage. The rest, maganda. Yeah. Yung katawan ng saging na yan, bukas ko na yan ililigpit. Yung kanyang pinakaubod, tatanggalin ko yan, ibibigay ko sa ating mga alaga, kakainin yan. Kasi ngayon wala nang oras, alas 6:30 na, nag-aagaw na yung dilim at saka yung liwanag. Aray. Dalawang piraso sana yung aking i-harvest. Pero ito pa lang, more than 20 kilos na. Ang order, 30 kilos lang. Meron pa naman ako dun sa bahay, yung dalawang buwig. Kasama yon. Ganda. Laki ng buwig. Ito mga ka-farmers, baka 3 kilo na ito. Ayan o. Ang isa nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 na piraso yung isang piling. So una mga ka-farmers, pero akong video, bumili kami ni Papa ng mga saging. Napakaraming basher. Bakit daw napakamura ng aming bili? Hingi na lang daw namin. Wala ko kayong magagawa dahil ganun yung presyuhan. Pag 10, nung unang panahon, mahal na yon. Minsan nga 8 at saka 9. Merong mga nagko-comment sa Boracay, isang piraso 80. Magkaiba naman yung lugar ka-farmers. Kaya ganun. Yung iba kasi hindi nakakaintindi. Kaya nagmamahal doon sa Manila kasi dadaan pa yan ng maraming tao. Ilang budiga pa yung dadaanan. Baka 2 o 3 pang budiga. Tapos ilang sasakyan pa. Sasakay pa sa sidecar, multicab. Tapos yung final doon sa tracking, doon sa malaking truck, di ba? Marami yung babayaran. Sasakay pa yan sa barko para mapunta ng Maynila. Yung Davao mga ka-farmers, yung Davao dumadaan yan dito sa amin sa Leyte. Kaya sa Davao nga halos tinatapon na lang yan. Sobrang dami. Yung ibang mga saging doon, yung tinatawag na dole na brand. Pinto ng aking katrabaho doon na nasa Mindanao. Sabi niya, sa amin halos tinatapon na lang yan. Napakarami. Swerte yung may mga alaga dahil libre na lang may hingi. So paano mga ka-farmers? Baka kayo ay napapagod na dahil medyo mahaba na yung aking video. Ako kahit nandito ako yung nagtatrabaho, hindi po ako napapagod. Akin naman to. Doon nga sa dati kong amo, nagtatrabaho ako ng 16 hours. Minsan hanggang umaga pa. Hanggang alas 4 ng umaga pag mayroong event. Lalo na pag mga kasal ng mga sheka. Hanggang umaga yan mga ka-farmers. Walang ayawan. Hindi ka pwedeng umayaw dahil obligasyon mo yun. Trabaho mo yun. Diba? Bilangin niya muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na piling mga ka-farmers. Medyo malaki nga. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Magpapaalam muna ako sa inyo dahil naliligo na ako sa pawis. Kanina pa ako dito sa aking midifan. Mula umaga hanggang hapon. Ako lang mag-isa. Diba? Kayo, kaya nyo yun. Baka ngayon, naka-aircon ka sa iyong trabaho, nagpaplano kang magtayo, magsimula sa farm, siguraduhin mo na kaya mo ang ganitong trabaho. Pero kung laking probinsya ka, sanay ka sa ganitong trabaho, mani-mani na lang yan sa'yo. Katulad ko, wala akong problema sa akin to. Kahit
mga may paniki pa ako. Basta't marangal yung kinabubuhay ng aking pamilya. So paano mga kaparmers? Inuulit ko, ang iyong pag-subscribe ay malaking tulong sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat sa mga mag-subscribe at sa ating mga nanonood at sa ating mga silent viewer. Nandito ka man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay po kayo mga kaparmers.